Alam niyo ba na binubuo ng iba't ibang klase ng charges ang singil sa atin sa kuryente? Nariyan ang generation charge, transmission charge, distribution charge, subsidies at iba pang charges at mga buwis. Sa lahat ng ito, tanging ang distribution charge o rate ang napupunta sa mga distribution utilities tulad ng Meralco at mga electric cooperative na nagseserbisyo sa iba't ibang lugar sa bansa. Sakop ng distribution charge ang gastos ng development, construction, operation at maintenance ng distribution system na naghahatid ng kuryente mula sa mga high voltage transmission grid papunta sa mga commercial at industrial establishment at sa mga residential end user. Naglalaro sa 15% ng kabuuang bill ang napupunta sa distribution charge. Magkaiba rin ang distribution charge sa mga residential customer depende sa kanilang konsumo. Natutukoy ang distribution rate para sa mga residential customer gamit ang tinatawag na socialized structure, kung saan kapag mas mababa ang konsumo, mas mababa din ang charge o ang singil. Nagsimula ang paggamit ng socialized structure noong 2003 nang simulan ang pag-unbundle o ang paghiwa-hiwalay sa mga bahagi ng singil ng Meralco. Aprobado ito ng Energy Regulatory Commission. Narito ang distribution charge, depende sa konsumo. Ipinatutupad ng pamahalaan ang naturang socialized structure para mapagaan ang gastos ng mga kababayan nating hindi naman kalakihan ang konsumo ng kuryente. Pagkilala rin ito sa katotohanan na hindi naman magiging patas kung pareho lang ang sisingilin sa mga kumukonsumo lang ng 200 kWh dahil kakaunti lang ang appliances at ng kumukonsumo ng 400 kWh dahil sa paggamit ng maraming appliances tulad ng air conditioner. Binibigyan pa ng kaukulang diskwento sa kabuuang bill o singil ang lifeline customers na kumukonsumo ng 100 kWh lang o mas mababa pa. Makikita ang lahat ng mga impormasyon ito sa website ng Meralco at maging sa likod mismo ng natatanggap na billing statement.